factors, mga causes kung bakit o isa sa mga causes dahilan kung bakit nagkakaroon ng fitna dito sa sanlibutan. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sa Holy Quran, Glorious Quran, sabi niya, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina minkum zalamu minkum khassa." Noon pa ay sa Quran sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kaniya ng pinaingat, binigyan ng kumbaga tanbi, paingat sa ating mga Muslim na ingatan natin yung na makagawa tayo ng mga bagay o ma-value natin yung mga bagay na doon ang magiging dahilan ng pagkakaroon ng fitna, na kung saan kung magawa ng isang tao or grupo or sa isang lugar o isang barangay o isang community, ang mga violation na yun ay kapag magkaroon ng fitna, hindi lang yung mga tao na gumagawa ng mga fitna na yun, mga violation na yun, ang nadadamay sa fitna, bagkos lahat ng mga tao, halimbawa sa community, may mga apat o dalawa o isang grupo na gumagawa ng mga violation. Violation na yun na isa yun sa pinaingatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na dahilan ng pagkakaroon ng fitna ay hindi lang 3 tao o 10 tao, isang grupo doon sa community na yun. Lahat ng andoon sa community na yun ay paong sila madadamay doon sa fitna yun. Para lahat sila ay makakaramdam ng fitna na yun na darating sa kanila. Kaya nga sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatan ninyo ang fitna na yan. Kung ating titinang sa Quran, may sinabi, mayroon akong natanda na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." May mga panahon, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay kumbaga, alhamdulillah, lahat ng mga paingat sa ating mga Muslim ay andyan na lahat sa Quran, andyan na sa hadis. Kaya nga sa Yawm al-Qiyamah, ni continue ay likay la yakuna 'ala an-nasi hujjatun ba'da ar-rusul. Sa mga dahilan kung bakit andyan yung mga rusul, mga messengers na Allah Subhanahu wa Ta'ala na sila yung nagpapaliwanag o nag-explain sa kung ano man nung nilalaman ng Quran at sa hadis, andyan yung mga rusul. So ngayon ay intahat fatratun nubuwah, wala ng mga rusul. Andito yung mga ulama, so mga ustads natin na nag-explain, nagpapaliwanag kung ano man yung nilalaman ng Quran at sa hadis. Sabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pagdating ng Yawm al-Qiyamah, sa Day of Resurrection, Day of Requital, Day of Judgment, ay wala na silang magiging rason para masabi nila na ay hindi namin yan narinig, hindi namin yan siya alam, or hindi yan siya nabanggit sa amin ng mga ulama noong doon kami sa sanlibutan. So, may mga panahon, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na lalantad yung mga fitna, fasad, dito man sa kalupaan at saka sa karagatan, sa mga river, sa mga seas, sa mga ocean. Liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Para ang isa sa mga purpose ng Allah Subhanahu wa Ta'ala doon, para matikman nila yung resulta ng kanilang ginagawang mga masama, para baka sabihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhaps sila yung mga taong gumagawa ng mga masama dito sa mundo na ito ay baka yun ang magiging dahilan na sila ay makataubat, makareform, maalala nila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at saka makapag-isip sila na bakit ganito ang nangyayari sa ating lugar, sa ating bansa, sa ating community. Baka dahil sa fitna na yun, dahil sa yung azab ng Allah Azza wa Jal, ay yun ang magiging dahilan para sila ay makapag-reform, makapag-repent sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ba yung mga sample ng mga fitna
na ating tinutukoy. Fil barri, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kalupaan. Ano ba yung mga samples na mga fitna sa kalupaan? Halimbawa, sa mga pananim. Dati-rati, nung when I was young, sa bata pa ako, ay talagang pinapansin ko na nag-observe na ako sa mga kabuhayan, ganyan-ganyan, sa mga tanim. Dati-rati, sabi na kasaka kinikwento ng ating mga parents, yung mga lolo ko, lola ko, na dati-rati yung mga peste na, halimbawa, black bat, pinakasample. Dati-rati daw, sabi ng mga yung parents ko, wala daw mga ganyan. So, yung mga peste na sumisira sa mga pananim ng mga farmers ay ngayon ay mas dumami at saka may mga bago na mga dumarating na mga peste sa mga pananim na wala noon nung dating panahon, na ang pinakamasakit pa ay ang mga peste na yun na dumarating, mga bagong peste, bagong mga pumipinsala sa mga pananim, ay hindi siya basta-basta mapatay, mapuksa ng mga dati-rating mga insecticides. Kaya nga yung mga inventors, yung mga gumagawa ng mga chemicals na yun, ay palado silang walang humpay ang kanilang pagdidiscover sa mga baguhan ng mga insecticides, dahil may mga bago na mga peste na pumipinsala sa paninim na hindi na matablan ng mga dati-rating insecticides. Isa yan sa mga fitna na nangyayari sa kalupaan. At saka dati-rati ay wala ng abono, hindi na wala silang ginagamit. Yung ating mga ancestors ay yung mga farmers, di ba? Makikita natin na hindi na sila gumagamit ng mga dati-rati, mga anuman mga ammonium na yan. Walang mga abono, basta kung mayroon silang itanim na sa lupa ay madaling tumutubo at saka namumunga ng maganda, yung mga gulay, yung mga pananim, mga bungang, may mga namumunga, ay hindi na kailangan yung mga abono, mga manulusog yung mga pananim. Dati-rati, so ngayon ay, kung ating papansinin, ay marami nang dumarating na pumipinsala sa mga pananim ng mga ating mga kapatid na mga farmers. So, isa sa mga sample ng fitna sa kalupaan. Fil bahar, dati-rati, dito ang ating ginagalang na kapatid, si Sheikh Muhammad Taiza. Ito, mas nakakalamito siya sa mga ganitong usapan. Kasi siya ang nakaka-observe yan. Mas nauna pa sa atin. Ay dati-rati yung, ako napansin ko na ito at saka kinukwento, mga matatanda, sa yung mga ating mga kapatid na ang kanilang kabuhayan ay sa karagatan, sa mga rivers. Di ba dati siguro, may isa sa inyo na naalala ninyo yung once a year dito banda sa Bukana at saka mga iba't ibang mga tabing dagat o sa mga dalampasigan, mga tabing dagat ay nakukuha yung mga similya ng bangus. Ano lang sila, pati bata ay kapag dumarating ang panahon na yun, ito sa Bukana, malapit lang sa atin, ay kahit bata ay grabe, limpak na salap yung kanil nakukuha. Dahil mahal yun, binibenta. So ngayon, nagkulang na yung mga ganyan dito sa Bukana. I think nowadays, ngayong panay ito ay wala nang mga ganun. At saka yung mga nahuhuling mga isda, andito si Sheikh, ay marami. Pumunta ka sa market na marami kang pagpipilian ng mga magagandang isda, maging galing siya sa mga rivers, sa mga tabang, at saka yung sa karagatan, marami kang pagpipilian. Masasarap na mga isda, mga isda. Ngayon, pupunta ka dyan sa market, ay minsan aabot ka ng ilang oras, ilang minuto bago mo makuha or makita yung hinahanap mo. Halimbawa kung ikaw ay medyo maselan sa mga isda, sabi, parang wala na rito. Oh, yan. So isa yan sa mga kumbaga, mga sample ng fitna, ibig sabihin ay nagkukulang yung baraka ng ating kabuhayan maging mula sa kalupaan or dito sa karagatan. Isa sa mga dahilan, number 1 na dahilan, adamu tiba'il manhajis sahih, sabi ng mga kibarul ulama, isa sa pinaka or mga root cause ng pagkakaroon ng fitna na yan ay yung hindi pagsunod sa manhajis sahih, kung ano yung kung baka itinuro ng Islam, yung tamang turo or guidance
ng Islam. Alam nating lahat ng ating agama, ang ating relihiyon, ay mayroong specific template, kung baka sa template, mayroong specific na pattern na kung baga yun ang dapat na sundin. Kung baga sa damit ay, di ba, may gapa kung baga, pattern na yun na talaga. Kung, o sa pagkain, yung mga kinakain natin, yung bulwa, ay may mga pattern na doon siya ginagawa. Kung halimbawa, yung hitsura ng bulwa ba yan? Di ba may tuwangan, sabi sa Maguindanao? Kung hindi yun ang gamitin na tuwangan o lalagyan sa pagluluto ay siguro yung kanyang lasa ay lasa ng bulwa halimbawa, pero yung hitsura ay mag-iiba na. Baka puto ang magiging hitsura. So, ganyan din sa ating agama relihiyon, mashallah, alhamdulillah, relihiyon Islam, may pattern po, may template, may guidance na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibinigay ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andyan sa Quran, andyan sa hadis. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Kung ako man yung ipinarating sa inyo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawin sa inyong agama, maging yung mga bagay-bagay na related, lalong-lalo na yung may koneksyon sa ating agama Islam, at saka sa pamumuhay. Dahil ang ating relihiyong Islam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma farratna fil kitabi min shay, wala kaming iniwan, wala kaming hindi tinilakay, tinakal sa pamumuhay dito sa mundo, maging lalong-lalo na sa spiritual aspect at saka sa pamumuhay, ay andyan sa Quran, wala kaming iniwan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, yun ang ating nabanggit kanina, pagdating ng Yawmul Qiyamah, kung hindi tayo susunod sa manhaj sahih, yung katuruan sapat, yung tunay na katuruan ng Islam, ay wala na tayong maging rason pagdating ng araw ng paghuhukom. Pangalawa, ittiba'ul hawa, pagsunod sa lahat ng kagustuhan o ninanais ng ating puso. Isa ito sa mga big challenge sa ating mga sa atin, maging anuman, maging lalo-lalo sa ating mga bangsamoro, mga Muslim, ay yung kung paano, for us to overcome our yung tinatawag na hawa nafs, yung kagusto ng ating sarili. Sabi pa nga ng mga daluhasang mga scholar, sabi nga nila, saka yung mga hukama, kullu mamnu'in marhub, lahat or kadalasan sa mga ipinagbabawal ng Islam ay sa ating pakiramdam, yun ay masarap. Yun ang parang hinahanap-hanap ng ating sarili. Kung ano pa yung ipinagbabawal sa Islam ay yun ang gusto or talagang gustong-gusto ng ating puso o ating nafs. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ingatan natin itong puso natin, itong gusto, mga kagustuhan ng ating sarili, dahil isa ito sa kumbaga magtutulak sa atin para mapunta doon sa hellfire, sa impyerno, waliyadu billah. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang paingat sa atin na mga Muslim sa Ummah Islamiyah, sabi niya, huffatin naru bi asyahawat wa huffatil jannatu bil makari. Sheikh, sa ibang riwaya ay hujibatin naru bi syahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Ibig sabihin, isa ito sa paingat ng ating propeta na parang sinabi niya na beware, be careful kayo ng mga ummat ko, sabi niya, kayo ng mga Muslim, mag-ingat kayo dahil ang ginawang palamuti, alam natin yung tinatawag na palamuti, yung dekorasyon na ginawa daan para sa patungo sa impyerno ay lahat-lahat na gustong-gusto ng ating sarili. Lahat ng mga masasarap sa ating pakiramdam ay kadalasan yun ang dekorasyon or palamuti na nilagay sa daan patungo sa impyerno. Samantala, ang dekorasyon naman or palamuti na parang binalot sa daan o nilagay sa daan patungo sa Jannah, sa paraiso na Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'alna min ahli Jannah ya rabbal alamin, o Allahumma inna na'udzubika minan nar. Na yung
isa sa mga big challenge ay lahat, sabi ng propeta, ng dekorasyon or palamuti na nilagay doon sa daan patungo sa diyan na paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lahat ng bilmagari, lahat ng ayaw ng ating sarili. So, try to observe. Halimbawa, sa pagpuasa, may kung sa atin lang ang ating susundin yung kagustuhan ng ating sarili regardless of order, ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. May tao ba na kanyang gugustuhin yung hindi magkain, mag-anuyo sa isang buong buwan or 29 days na wala siyang, kumbaga hindi naman pinagpilit, suna lang siya, wala namang hindi naman pinag-utos sa agama, kay kung baka sinong gagawa, walang reward. Kung sinong gagawa, walang reward. Kung sino parehas lang yung gumawa ng, parang hindi siya optional, hindi siya obligatory. Yung na may tao ba na kung baka kung baka yung smart, intelihento, talented na tao na sabi niya, parang sadyain niya. Yung mga tao hindi maliban sa mga Muslim, hindi na gagawin na isang buwan ay mag-ayuno na. Although nag-aayuno sila pero hindi isang buwan. Na yung pagbibigay ng zakah, kung hindi lang kung ba yan ay isa sa mga pillars of Islam, may tao ba, halimbawa, lalong-lalo na, pasintabi na sa mga iba. Pero ang ating pinag-usapan, yung mga sample ba, yung mga halimbawa, yung tao na mature, na hindi naman pinag-utos, halimbawa lang, assuming na hindi pinag-utos, yung zakah, may tao ba na kung baka halimbawa ikwenta niya, itotal niya yung zakah ng kaniyang pera, halimbawa sabi, ay almost 50,000 na itong zakah ko, na kung hindi yon parang hindi na i-overcome ng kaniyang hawa, nafs, ay minsan ay hindi siya makakabigay ng zakah. Dahil sabi niya malaki ito, 30,000, 50,000, lalong-lalo na kung mga abot na ng almost 100,000. Na yan yung ibig sabihin, isa sa mga ibig sabihin ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hujabatil jannatu o hubbatil jannatu bi al-makari. Yung mga dekorasyon, halimbawa, sa mga daan na doon patungo sa going to paradise ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadalasan yan ay hindi gusto o kinamumuhian ng sarili ng tao. So isa yan sa pinag-ingatan, isa sa mga dahilan na kung baga pagkakaroon ng fitna ay kapag ang taong Muslim ay lahat lahat ng kagustuhan ng kanyang sarili ay kaniyang sinusunod. Hindi. Yan, isa yan sa makakasira sa tao, sa kanyang pag-ibada, at saka isa yan sa magiging dahilan ng pagkakaroon ng fitna. So, pinaingatan yan ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.